Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Ricky Girl! Good morning, Papi! Today is a very auspicious day, Mayo 5-5-5. Ano? Add to cart na kayo, 5-5-5. Meron kaya? May mga ganun kaya? Ewan ko, meron ba? O, meron daw. Sabi ni Joyme, ano bibilin mo? 5 kilo ng bigas, 5 kilo, 5-5-5. But it's a beautiful Tuesday morning. Sabi nga natin, it's a choosy Tuesday. And today we choose to be Happy always. happy and diba? grateful. Always grateful. Kailangan talaga grateful tayo kasi maski na papano, may trabaho tayo, may nakakain tayo, meron tayong mga kaibigan, magandang Correct. ating kalusugan, Yun. masarap ang ating nakakain. Mababait ang mga anak natin. Mababait ang mga anak natin, paminsan-minsan, pagtulog, lalo na. So, yung mga kasama po namin na nakikinig po sa Radyo Aguila 1062, samahan nyo kami ni Ricky Girl hanggang alas 10 po ng umaga. Kung kuya po ay naiipit sa traffic po, mag-bound kayo ng maraming pasensya. Dapat rin, may bound na rin kayong tubig sa inyong mga sasakyan dahil napakainit po talaga ngayon. At hindi po talaga kami magsasawa magpaalala sa inyo na maglagay ng sunblock, magdala po ng tubig. Kung kailangan nyo po magdala ng extra t-shirt para pwede kayong magpalit, di ba? Payong, Pamaypay. o yung mga electric fan, na maliit, o yung mga sombrero, o yung mga pangtakip ng ng braso. Yan. Nako, gawin niyo po lahat yan para hindi po kayo ma-heat cramps, heat exhaustion, heat stroke, di ba? Tsaka hindi sumakit ang ulo. Nakakasakit ang ulo pag mainit, di ba? Nakaka-migraine, di ba? yan. So ingat-ingat po tayo ha, bawal magkasakit kasi napakamahal po magkasakit. Ito na, Ricky Girl, ito na po ang ating nakuhang mga patok sa net. Alam mo naman yung ating staff, mahilig sila mag-scroll, mga social media, mga Gen Z mga kasi. Gen Z, walang ginawa, kundi ganyan ng ganyan. Nag-viral ngayon po sa TikTok ang video po ni Kenneth Urbano. Ito, kasi matapos po ang isang simpleng jogging, ay nagja-jogging siya sa may Albay. Bigla naging life or death moment na po sa Kamalig Albay. Ayan, naabutan siya ng pagputok. Anong gagawin mo kung ikaw yan? Pag ikaw yan, di ba? Ano ka pa, siguro nagja-jogging ka, parang leisurely, di ba? Papetiks-petiks. Bigla nakita mo, sumabog ang Mayon Tapos volcano. hinahabol ka na. Tapos hinahabol ka na, parang pang sine. Di ba? O hinahabol ka na ng lava or ashfall. So habang tumatakbo siya sa bypass road, napansin nila ang usok. Ayan, mula nga sa Mayon volcano. Pero akala niya normal lang. Siguro tiga dyan siya. Ano na yan, sanay na siya. Pero a few minutes after, lumala na raw. Bakit? Yung sitwasyon, kumapal. Umitim ang usok. Kaya napilitan siyang tumakbo ng mas mabilis upang makaiwas siya sa disgrasya. Parang pang pelikula, no? Diba? So, sa gitna ng kanyang pagpapanik, ayan, nag-isip siya ng mga survival moves. Sabi niya, ano kayang gagawin ko? Kung maabutan na siya, no? Kung maabutan na siya, no? Saan siya sisilong? O paano siya makakaiwas sa kapal ng abo? Di ba? Buti na lang, ayan, may good Samaritan. May sasakyan na tumigil at tumulong sa kanya para makauwi siya ng ligtas sa Legazpi City. So ayan talagang hindi mo talaga mapagkakaila, may mga good Samaritan pa rin tayong na nakakasama, di ba? So imagine ikaw, ano gagawin mo? Pag ikaw, hinahabol ka na ng usok at saka ng kung lava pa yan. What will you do? Baka lumabas yung pagiging athletic ko, hindi naman. Makalimutan mo na babae ka, no? Talagang magpapaspas ka. So ayan, Kenneth, ayan, buti na lang talaga meron siyang good Samaritan at sumaklolo sa kanya at nakahit siya ng ride pabalik siguro sa motor Legazpi. yan, no? Motor o sasakyan daw. Whatever, pero ayun, buti na lang ligtas di ba siya. yan para sa mga pelikula, yung mga end of the world movies, Di ba usually survival of the fittest yan? Wala ka nang pakialam sa iba. Kaya mabuti naman, meron pa rin tumulong. Ano yung movie na yun? May volcano what's his name? Pierce Brosnan. I forget the title of that movie. Pero ganyan nga. Din, para sumabog. Ano daw? Si Choyme, paano Never mind. Sige. Okay, Ricky Girl, ikaw, can you beat my volcano story? Mula sa yung volcanic escape, eto naman. Hindi naka-escape. Tuna na hindi naka-escape. Tuna the fish? Or tuna the can? Tuna the fish. Okay. Ay, kagabi, sarap ng tuna ko. Kasi sige. nag-crave ako. Ito na naman tayo sa tuna. Okay. Isang dambuhalang bluefin tuna na tumitimbang ng 253 kilos. Grabe. Naku, masarap sashimi yan. Ang sarap nga yan. Naku,
ang nahuli ng mga mangingisda sa Infanta Quezon. Oh. Ibinaba ang tuna sa Dinahican Fishport kung saan kinailangang magtulungan ang 6 na katao para maibaba ang higanteng isda. Ang laki! Naku, sarap yung grill. 235 kilos times 2.2. Oh. More or less, nasa 500 plus pounds. yan. Wow! Ilang- Tapos, diba? magkano yan per kilo? Sabihin natin Diba? mga 400 per kilo. Oh, times 200. Naku, magkano yan? 200,000. Oh, yung isdang Tapos, yan. Tapos sariwang-sariwa pa. Sariwang-sariwa, sashimi. Oo, Tapos lahat yung na. inihaw na panga ng tuna. Oo, yun. Di ba? Yan ang Pwede ka mga magsinigang, masasarap. Pwede ka oo. magsinigang. Di ba? Yan. O ilang araw din daw nilang pinaghirapan yung Oo. pangisda sa Pacific Ocean Oo. bago nila ito nahuli. Pero kahit ganyan kalaki ang huli, hindi pa rin daw guaranteed ang malaking kita. Ay, bakit? Ito na. Ayon po kasi sa mga mangisda, mababa ang bentahan. Dahil kulang ang direktang buyers or importers, kaya napupunta sa murang presyo ang kanilang Ay, pinaghirapan. sayang naman. Pag sa Japan yan, di ba, Ay, oo. ino-auction pa yan? Ay, oo, Di ba, tama. sa Pag Tsukiji madaling araw, Market, ano? madaling araw, Oo. di ba? Tapos yun na nga, yung mga chef talaga pupunta dyan para magbibid, para mabili nila yung pinakasariwang tuna, Oo. gagawin sashimi, gagawin sushi, igigrill. Naku, ang sarap-sarap ng tuna, lalo na pag sariwa. Quezon, di ba? But I wonder if Quezon. sa kanila yung parang local na, marami silang huling tuna Huling kasi. tuna. Kasi sa di ba, sa Gensan, di ba? Oo, talagang yan. promoted yung tuna Yes, industry. correct, So oo. ito Quezon, kung talaga maraming ganyang huli, sana naman matulungan ng gobyerno yung aquaculture dun. mangingisda. Yes, at saka Yeah. mga mangingisda natin. Anyway, Okay. alamin natin ang ASPN, ang status po ng panahon ngayon. Binabantayan ngayon ng Pag-asa ang dalawang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang LPA 05A ay may mababang posibilidad na maging isang tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Huli itong namataan sa line 1,350 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Samantala, ang LPA 05B ay may katamtamang tsansa na maging tropical depression. Huli itong namataan sa line 2,870 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Ayon po sa Pag-asa, wala namang direktang epekto ang mga LPA sa bansa sa ngayon. Gayunpaman, patuloy na nakakaapekto ang easterlies sa ilang bahagi ng bansa, partikular sa Zamboanga Peninsula at Palawan. Pwedeng magdulot ito ng maulap na kalangitan na may karat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Samantala, inaasahan ang pangkalahatang maaliwalas na panahon sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Pilipinas. Gayunpaman, posible pa rin ang isolated rain showers or thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. Epekto po rin po yan ng easterlies. Ang highest temperature ngayong araw ay aabot sa 34.6 degrees Celsius mamaya alas 4 ng hapon. At asahan namang lulubog ang araw mamayang 6:14 ng gabi. Samantala, ayon sa forecast ng Pag-asa, maraming lugar sa bansa ang makararanas ng danger level na heat index ngayong araw. Wow. Nasa 44 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na mararanasan sa Dagupan City sa Pangasinan at sa Mambusaw, Capiz. Samantala naman, aabot sa 43 degrees Celsius ang heat index sa Aborlan, Palawan, sa Virac, Catanduanes, Iloilo City, Iloilo, Dumangas, Iloilo at Borongan, Eastern Samar. Nasa 42 degrees Celsius naman ang inaasahang heat index sa Lawag City, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Tuguegarao City at Iba, Zambales. Samantala, meron din po dyan sa Visu-Baybay sa Leyte, Surigao City, Hinatuan, Surigao del Sur at Butuan City. Sa ilalim po ng danger level, maaari makaranas ng heat cramps at heat exhaustion kapag nagpatuloy ang matinding pagkabilad sa init. Pwede itong humantong sa heat stroke. Paalala ng Pag-asa sa publiko, ugaliing magdala ng payong, uminom ng maraming tubig at iwasan ang matagal na pagkabilad sa araw, lalo na po sa tanghali. Talaga parang ngayon, gusto mo talaga may konting unlan man lang, no? Para mabawasan yung init, yung singaw ng init, di ba? Okay, dahil today is Choosy Tuesday, alam naman po natin na galawan yan ng mga produktong petrolyo. Gaya nga ng naabiso namin po kahapon, ayan, mix po, mix oil po, mix ang movement po ng mga produktong petrolyo. Ang diesel po at gasolina po ay tumaas. Sa diesel po, 2 pesos and 66 centavos po kada litro ang itinaas, habang ang gasolina naman 2 pesos and 21 centavos po kada litro. Habang ang kerosene po bumaba ng bahagya, 3 pesos and 53
centavos kada litro ang ibinaba po ng kerosene. Ito na po ang pumuto sa 3 linggong pagkakasunod po na rollback matapos po ang mga mega price hike. Bunsod po nga ng tensyon dyan po sa gitnang silangan. Sumipa po ng halos 6% po ang presyo ng langis nitong Lunes sa world market matapos po paigtingin ng Iran ang mga pag-atake nito sa United Arab Emirates at sa mga barko sa Gulf ng gitnang silangan sa nakalipas po na 24 oras. Ito na po ang pinakamatinding paglala ng tensyon mula po nang ipatupad ang tigil putukan sa pagitan po ng Estados Unidos at Iran noong unang bahagi po ng Abril. So babantayan natin kung anong magiging paggalaw po ng presyo ng produktong petrolyo sa mga susunod na linggo. Di ba parang sa Strait of Hormuz na sila nagkakaroon ng doon Labanan ng tensyon. na, no? Oo. Di ba sabi ng Estados Unidos, tutulungan daw nila lahat ng mga barko. More than over 100 Yes, daw ships are trapped there in the Strait of Hormuz. Sabi ng Iran, hoy, walang galawan. Kung hindi, atakihin namin itong mga barko na Tumaraan. tatangkain ninyong tulungan. So sana may nabalita, may isang barko daw na tinamaan. Talaga? Pero wala pang nag-aano kung sino ang may sala. So sana po talaga magkaroon na po Matapos kayo ng na. liwanag at matapos na talaga itong gulo sa gitnang silangan. At dahil nga sa gulo sa gitnang silangan, ayan, apektado na naman po ang ating piso kontra dolyar. Batay po sa huling post ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsara po ang ating piso kontra dolyar sa halagang 61 pesos and 56 centavos. Humina po ng 8 sentimo po ang ating piso kontra dolyar kumpara po sa naging palitan nung Biyernes sa halagang 61 pesos and 48 centavos. O, di ba? At bago yung gulo sa gitnang silangan, nasa 55 levels. Tingnan mo, ang laki ng tinaas, ng hinina, 6 pesos. Okay, narito naman po ang palitan po ng ating piso kumpara po sa mga iba pang currency. Sa US dollar, sa yen, Japan yen, 39 centavos. Sa euro, 72 pesos and 25 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 85 centavos. At ang Saudi Riyal, 16 pesos and 40 centavos. Ito po ay batay sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, Ricky Girl, 3 issues pa rin tayo maski na sa Choosy Tuesday, Mayo 555. Di ba? Anong issue number 1 natin? Issue number 1 po, pinayagan na ng Pasay Regional Trial Court na magpiyansa ang dating TV host at broadcast journalist na si Jay Sonza kaugnay sa kasong cyber libel. Pansamantalang nakalay si Sonza ilang oras matapos makapagpiyansa. Ito ay kaugnay ng pagpapakalat umano ni Sonza ng fake medical information patungkol sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Alamin natin itong isinampang cyber libel laban kay Sonza at gaano ito kaseryoso. Ako, sandali. Ayan, kasama natin mamaya para magpaliwanag sa segment natin na Legal Matters, Tuesday Legal Matters, ang ating suking abogado, si Attorney Ed Chico. Yan po ang ating issue number 1. Issue number 2 naman po natin, matugumpay po ang ating coalition. Ako, ayan, pabalik na sila dito po sa Maynila sa kanilang jet ski flag ride sa Pag-asa Island na sinagawa po mula April 30 hanggang May 5. Ito po ang kanilang ika-4 na po na civilian mission na nagpapakita po ng matibay na suporta sa soberanya po ng Pilipinas. Kahit man sila ay sinundan ng barko ng China Coast Guard sa buong paglalakbay nila, nananatiling matatag ang grupo kasama po ang Philippine Coast Guard na nagbibigay ng proteksyon sa kanilang aktibidad. Para mas malinawan sa atin po ang kanilang misyon at ang kanilang mga naging karanasan, makakapanayan po natin ngayong umaga ang atin civilian mission leader, mission commander pala, na si Rafaela David. Ayan diba? po ang ating issue number 2 kasi sabi nga nila, mission accomplished, Diba? mission success. Oo, di ba? babae pang commander. Babae pa ang commander. Tapos babae rin yung nag-jet ski, si diba? Dada. Di ba? Talagang women power talaga. So yan po ang ating issue number 2. Issue number 3. Mahigit 30,500 families ang naapektuhan po ng patuloy na unrest ng Bulkan Mayon Volcano. Bulkang Mayon. Double, Wami. Ayon sa Office of Civil Defense po yan. Marami ang nananatili sa evacuation centers upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Samantala, isang magnitude 6.0 na lindol ang tumama sa Eastern Visayas na nagdulot ng pinsala sa ilang gusali at nagpa-evacuate sa mga residente dahil sa sunod-sunod na aftershocks. Alam po natin ang kasalukuyang kalagayan sa Bicol at sa Eastern Visayas at makakapanayan po natin mamaya ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense sa si Emerito Juni B. Castillo. Yung mga kababayan mo Mga sa Samar. kababayan ko, okay. Sa Samar, nalindol, no? Kasi ewan ko kung may koneksyon ng sobrang init. Okay. Tanungin natin mamaya. Magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation.
Oras, alas 8:22 na po ng umaga. Alam niyo ba na sa dami ng oras natin sa gadgets at computers, mas napapagod ang ating mga mata? Buti na lang may iBerry na tumutulong mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya kung gusto mong maalagaan ang iyong paningin, mag-iBerry na araw-araw. Oras muli, alas 8:22 na po ng umaga. Ayun na nga, Mayo 5, di ba? Today is also the birthday of my stepson, si... Happy birthday! Oo, si Yusek Miggy Planas. Okay, silipin na natin po ating sunodang pangunahing news ngayong Martes, May 5. Nagkaisang bumoto ang mga miyembro po ng House Committee on Justice para aprubahan ang committee report na may kasamang resolusyon na naglalatag ng articles of impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. 55 miyembro ng komite po ang bumoto pabor sa mosyon ni House Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez para dito. Nanindigan po si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na sinunod ng komite ang konstitusyon sa pagsasagawa nito ng impeachment proceedings. Narito po ang pahayag ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro. Tinunod natin ang konstitusyon. Hindi tayo nagmadali, hindi tayo nag-shortcut. We honored the process. Bawat hakbang, bawat salita, bawat ebidensya, hinarap natin ng buong pag-iingat at pananagutan. Yan po ang tinig ni Congresswoman Jervil Luistro. Tatalakayin ngayong araw sa plenaryo ang articles of impeachment bago isalang sa botohan sa susunod na linggo. Pagkatapos nito ay saka palang gagawin ang pagpili ng mga magiging prosecutor. Bagamat unanimously approved, kailangan munang dumaan ng committee report sa House Committee on Rules para maisama sa order of business. Aminado ang ilang miyembro ng komite na wala pang katiyakan kung makoconvict sa Senado si VP Sara Duterte kahit pa tuluyang ma-impeach sa Kamara ang Vice President. Kukumbinsi pa raw nila ang mga senador na tatayong judges sa impeachment trial sa pamamagitan ng mga ebidensyang isusumite na bubuing prosecution team. May nakabinbinding petisyon ang kampo ni VP Sara sa Korte Suprema na isa rin sa posibleng magpatigil sa impeachment trial sakaling magdesisyon ang mga mahistrado ng pabor sa petisyon. Binigyan din naman po ni Justice Committee Chairperson Luistro na bagamat malayo pa ay marami na ring naabot ang committee sa impeachment proceedings. Narito muli si Congresswoman Jervil Luistro. Malayo pa, pero malayo na. That is where we stand today. Yan po ang sitwasyon natin ngayon. We recognize that this has been a difficult and demanding process. But we also recognize how much we have already uncovered. Tinig muli ni Congresswoman Jervil Luistro. Bago naman ang isinagawang botohan sa komite ay isinaayos o plinansya muna ang mga clerical error. May mga inamyendahan din at idinagdag sa mga dokumento. Sa halip na 7 ay 4 na lang po ang articles of impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte na kinabibilangan po ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption at other high crimes. Muling idiin ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ang no vote nito sa impeachment laban po kay VP Sara. Narito po si Congressman Kiko Barzaga. Obviously, no to impeachment ako. We have so many other things to focus on. And impeachment kasi niyan, it's the same as the 2025 impeachment. There's nothing new. So if they plan on doing this every year, it's just going to be a waste of government resources. Tinig po ni Congressman Kiko Barzaga. Hindi naman po lalahok sa botohan sa plenaryo si Caloocan City Representative Edgar Erice. Iginit ng kongresista na hindi siya naniniwala sa proseso ng impeachment dahil ginagamit niya ito para pabagsakin si VP Sara. Narito naman po si Congressman Edgar Erice. This is not about accountability. This is about partisan politics. This is about destroying your enemies.
Tinig po ni Congressman Edgar Erice. Sinabi naman po ni Senator Robin Hood Padilla na kukontrahin ng mga senador mula sa minorya ang pagtayo ng Senado bilang impeachment court para litisin si VP Sara. Tungkulin umano ng minorya na kontrahin ang mayorya. Pero umapili si Padilla sa publiko na huwag ituring na bulag na pagkiling sa partido ang gagawin nilang pagkontra. Ito naman po ang tinig ni Senator Robin Hood Padilla. Ang papel naman ng minority to oppose. Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose. So sana wag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, wag kaming sabihan na kami ay bias. Trabaho po ng minority yon. Tinig po ni Senator Robin Hood Padilla. Itinanggi naman po ng iba pang senador sa minorya ang planong pagharang sa impeachment. Ayon po kay Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano, wala pa silang napag-uusapan tungkol sa impeachment. Tiniyak niya rin na handa silang sumunod sa tamang proseso. Tinig naman po ni Senator Alan Peter Cayetano. We'll follow all the rules and the procedures, di ba? Yung guided naman kami lahat dahil marami mga abogado sa minority. So kung ano yung tama, ano yung rules, anong constitution, anong batas, susundin namin. Yan po ang tinig ni Senator Alan Peter Cayetano. Bahagyaan niya ng tungkulin ng Senado na tumayong impeachment court, oras no dumating sa Senado ang articles of impeachment. Standard parliamentary procedure anya ito na hindi nakadepende sa anumang palihim na kasunduan. Tiniyak naman po ni Senator Erwin Tulfo na walang panibagong banta ng kudeta laban sa liderato ng Senado. Wala naman anya siyang naririnig na planong pagpapalit sa liderato para pigilan ang impeachment laban kay VP Sara. Tinig po ni Senator Erwin Tulfo. I don't think so. I think they cannot muster enough votes. Ayan po ang tinig ni Senator Erwin Tulfo. So abangan natin, no, kung kung makakaakyat pa yan sa Senado. Confident ang Congress, di ba, Super, na oo. may impeach. So yun na nga, sabi nga kanina ni Congresswoman Jervin, sabi niya walang katiyakan pagdating sa Senado. Yun na, Okay. different ballgame. Yes. Samantala, speaking of senators, dito lang po tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Sabi po niya, pwede pa rin ituring na mastermind ng korupsyon sa flood control si dating Speaker of the House, Martin Romualdez, kung saan siya mismo ang nagbigay daan o kaya naging pabaya siya, kaya umusbong ang mga anomalya. Sa isang privilege speech, kinwestiyon ni Marcoleta ang depensa ni Romualdez na hindi siya pwedeng maging mastermind dahil ang Kamara ay isa lamang sangay ng pamahalaan. Ayon kay Marcoleta, dahil tanging ang bansag na mastermind ang inalmahan ni Romualdez, tila inamin na rin ito na bahagi siya ng sistemang nagbigay daan sa korupsyon. Binigyan din ni Marcoleta na mahalaga ang papel ng liderato at kung hinayaan itong lumala ang katiwalian, hindi lamang ito pagiging kasabuan. Dagdag pa niya, walang gumagalaw sa Kamara na walang pahintulot ng liderato. Anya, ang speaker ay hindi lamang simbolikong posisyon, kundi isang makapangyarihang leader na kumukontrol sa agenda ng lehislatura at sa mga desisyong umaabot sa plenaryo. Nauna nang itinanggi ni Romualdez ang lahat ng paratang na may kinalaman siya sa korupsyon kaugnay ng 2025 national budget. Iginit niyang walang ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa katiwaliang kaugnay ng naturang budget. Iginit din niya na kung siya nga ang mastermind, dapat ang kanyang distrito ay higit na nakinabang pero walaan niya ni isa mang ghost project doon. Hinikayat niya ang publiko na siyasatin ng mga proyekto sa kanyang distrito. Bilang tugon, sinabi ni Marcoleta na kung may nalalaman si Romualdez na pwede magturo sa iba, tungkulin niyang ibunyag ito ng buo at agad-agaran. Anya, ang katotohanan ay hindi dapat ginagamit bilang kasangkapan sa pakikipagkasundo, kundi isang obligasyon sa mamamayang Pilipino. Narito po bahagi ng pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. The former Speaker also issued a statement that should deeply concern this institution and the entire nation. He declared that he will not go alone and that he knows many things about the current and the past administrations. What does this mean? This is not only a tacit admission that he is part of the whole mess, but also his preparedness to drag all others involved with him. Para bang sinabi niya na kung babagsak man siya, Ginoong Pangulo, hindi siya papayag na siya lang ang mag-isa. Hihilahin din niya ang iba pababa kasama niya. Is this a veiled threat, Mr. President?
Is this an admission of knowledge of broader wrongdoing? Or is this an attempt to leverage information as a shield against accountability? If he indeed has knowledge that could implicate others, then he has a duty, not a choice, to disclose it fully and immediately. Truth is not a bargaining chip, Mr. President. It is an obligation owed to the Filipino people. Ayan po, tinig ni Senator Marcoleta. So ayun na nga, no? Parang tumahimik nga ulit si former Speaker Martin Romualdez kasi hindi nila nahuli si Zaldico eh. Oo. Siguro may mga kinakabahan, Oo, nung diba? nahuli si Zaldico. Kaya, di ba, sabi nga ng lahat ng tao, ba timing? Kung kailan nabalita na nahuli si Zaldico, biglang naglabas si former Speaker Martin Romualdez. Di ba? Na, ayun na nga, yung mga sinasabi niya na I will not be the scapegoat, I will not be dragged, di ba? Mga ganyan-ganyan, yung mga sinabi ni Senator Marcoleta. Parang inuunahan na niya, Inuunahan na niya. Lumabas last week, ang DOJ, sabi nila, wala. Kuryente. Nakapunta ng France, doon magsisik ng asylum. Di na nahimik na naman si former Speaker Martin Romualdez. Ay, nako talaga Pilipinas. Okay, sa ibang balita, mas pinaigting pa ni Batangas Representative Leandro Leviste ang kanyang mga paratang laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Inuugnay ni Congressman Leviste si E.S. Recto kay Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Guardiola na nasa sentro mano ng isang kontrobersiya sa Public Works. Ayon po kay Congressman Leviste, inaanyahan siya ni Recto at Guardiola na maging partner. Naglabas pa si Leviste ng mga larawan ng kanilang umanong pagpupulong bilang patunay. Nanawagan si Leviste sa Kongreso na imbestigahan ang dalawa. Hinikayat din niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suriin kung may mga tao sa loob ng Malacanang na tumutulong kay Guardiola. Iginit niya na naging target siya ng mga pag-atake matapos niyang simulan ang pagsiyasat sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways sa Batangas at ng mga kumpanyang konektado umano kay Congressman Guardiola. Nagsimulang issue sa isang dokumentong natanggap umano ni Leviste mula sa isang umano'y whistleblower sa DPWH. Naglalaman umano ang dokumento ng listahan ng mga proyekto mula 2023 hanggang 2025 na nagkakalagang humigit kumulang 22 billion pesos na inuugnay kay Congressman Guardiola. Bagamat inamin niya na hindi niya ganap na mapapatunayan ang dokumento, sinabi niya na marami sa mga proyektong nakalista ay tumutugma sa mga aktual na entry sa mga tala ng DPWH. Kwini-question rin po ni Congressman Leandro Leviste kung bakit sa kabila ng bigat ng mga akusasyon, wala pang formal na investigasyon na inilulunsad ng Kongreso o ng iba pang ahensya. Hanggang ngayon ay hindi pa direktang sumasagot si E.S. Ralph Recto at ang Malacanang sa mga pinakabagong akusasyon. Samantala, muling iginit po ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mastermind ng malawakang korupsyon sa mga proyekto sa flood control. Sangkot-an niya dito ang mga opisyal na ehekutibo, mga mambabatas at mga tauhan ng DPWH. Pinuno niya ang kawalan-anya ng makatotohanang investigasyon mula sa mga ahensya ng pamahalaan. Sinabi rin po ni former Governor Chavit Singson na handa siyang magpakita ng mga ebidensya sa Senado pero hindi na niya ito nagawa doon dahil kinansela ang kanyang pagdinig. Sinabi rin po ni Chavit Singson na hindi totoo ang pahayag ng pamahalaan na 5,500 flood control project ang natapos sa buong bansa. Naglabas si Singson ng mga dokumento, litrato at video na nagpapakita umano ng mga ghost na mga naantala at substandard na mga proyekto, particular po sa Ilocos Norte na baluarte ng mga Marcos. Ayon rin po kay Chavit Singson, naharap sa mga banta ang mga whistleblower at contractor na nagsasalita laban sa mga anomalya. Siya mismo anya ay binabantaan ng kasong plunder bilang ganti sa kanyang pagbubunyag. Ang dami talaga nagtuturoan na. Pero ako... Hindi natin alam, pero talagang baka naman talagang part of their mandate yun. Oo. Samantala, iniutos po ng Korte Suprema kay Senate President Vicente Soto III na magkomento ito sa petisyon na humihiling sa Korte na patawan siya ng citation para sa indirect contempt. Kagunggay ito ng mga inilabas niyang kritisismo kasunod ng paglabas ng desisyon ng Korte sa Articles of Impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa isang resolusyon, sinabi ng Supreme Court unbanked na kailangan
magkomento si Soto sa loob ng 10 araw. Naipadala ang resolusyon kay Soto kahapon May 4. Inihain ang petisyon laban kay Soto noong pang Pebrero ng mga abogadong sila Ferdinand Topacio, Manuelito de los Reyes Luna, Harold Respicio, Mary Catherine Diaz Binag at Virgilio Garcia. Naniniwala si Topacio na lumampas na sa lehitimong komentaryo ang naging pahayag ni Soto. Nakasisira na anya ito sa kredibilidad ng korte at ang tiwala ng taong bayan dito. Sinabi kasi noon ni Soto na amended ang constitutionally or naamendahan ang hindi naaayon sa konstitusyon ng saligang batas dahil sa paglampas umano ng Korte Suprema sa otoridad nito. Sinabi ito ni Soto matapos tuluyang tanggihan ng korte ang motion for reconsideration na inihain ng Kamara de Representantes para mapabaliktad ang desisyon na nagdeklara laban sa konstitusyon ang articles of impeachment laban po kay VP Sara. Tiniyak ni Soto na magsusumiti siya ng komento na una na sinabi ni Soto na walang basihan sa legalidad o sa katotohanan ang petisyon laban sa kanya. Ako, lahat talaga. Okay, at ang oras, alas 8:39 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap po natin si Attorney Ed Chico. Pag-usapan ito nangyari kay former broadcaster Jay Sonsa, di ba? Yung nangyaring pagdakip sa kanya ng NBI, pero nakapagpiyansa na, so ngayon he's out on bail. Sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 8:41 na po ng umaga. King's Herbal Plus, the most iconic and trusted food supplement brand in the market. Made from 100% natural and organic ingredients, it contains 80 powerful components, a blend of fruits, herbs, and vegetables carefully combined to create a dynamic liquid supplement that helps your body get the nutrition it needs to stay healthy. King's Herbal Plus is a proudly locally manufactured product at may kumpletong nutrisyon. Kapartner sa araw-araw na sigla at proteksyon. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, araw-araw. At ang oras muli, alas 8:42 na po ng umaga at kasama na po natin via Zoom ang ating suki, si Attorney Ed Chico. Magandang umaga po, Attorney Ed, and welcome back po sa ASPN. Good morning, sir. Magandang umaga din po at magandang umaga sa ating pong mga tagapakinig. Okay, Attorney Ed, kami po ay napatawag dahil hihingi kami ng legal advice. Ano ba yung nangyari dito kay Jay Sonsa, no? Kasi nga, dinakip siya Thursday night, no? If I'm not mistaken. At ang kanyang, ang sinampas sa kanya ay cyber libel dahil nga nagpalabas daw siya ng fake medical certificate daw ng ating Pangulo. So, take us through the process. May nagsabi over the weekend na non-bailable. Tapos, syempre, sinadya na Thursday night kasi Friday was a holiday. Pero kahapon, nakalabas na po at ang piyansa pala ay 10,000 lang. So, where was the blunder? Was there miscommunication? Was it sinadyang harassment? And, your thoughts po and your take on what happened last weekend? Well, una sa lahat, iklaro natin na yung kaso ni Jason ay bailable kasi ito yung maliit na kaso lamang eh. Okay. And kapag maliit na kaso, ibig sabihin ang parusa ay hindi reclusion perpetua, no? So hindi siya tinatawag na heinous crime, di ba? Like you never commit murder or rape. Yeah. That is essentially bailable and it is a matter of right. Kaya lang ang nangyari dito kay Jason kasi yung warrant of arrest na na-issue sa kanya, ang nakalagay ay not bailable. Oo. So, syempre, umugong-ugong yung mga conspiracy theory. Hala, Attorney Ed. Attorney Ed. Ako, pwede baka pwede natin sabihin na lang kay Attorney Ed, patayin na lang yung video, baka kasi mobile siya eh. It looks like he's in his car. So anyway, we'll try to establish again communication. Ayan, Attorney Ed. Okay. Ay available. Wait, Attorney Ed, kasi Kaya na sinasabi ko, very clear naman na yung kaso niya. Oo, Attorney Ed, rewind lang tayo ng konti kasi we lost you for a bit. Ang sinabi mo lang, bailable kasi small crime yon, pero anong nangyari po after that? Ang naging problema kasi medyo weird, yung kanyang warrant of arrest ay non-bailable. Okay. Di ho ba? Oo. So, ibig sabihin, merong pagkakamali doon. Pero considering na yung kaso niya maliit, wala naman judge na sasadya na gagawing non-bailable yun kasi mapaparusahan yung judge. Hindi ba? So, that could even be a ground para mapatanggal siya bilang huwes because that amounts to gross ignorance of the law. Okay. Alam naman nating lahat pag ganyan ang kaso bailable. So, ang lagi kong sinasabi, most likely,
ito ay base lamang sa tinatawag na template mistake or clerical error. Kasi alam mo, ma'am, Oo. araw-araw nag-i-issue sila ng warrant of arrest, kina-cut and paste lang yan ng staff. Okay. So pag kina-cut and paste yan, minsan may mga hindi nabubura. Oo. At yung judge naman, kung routine work yan, Oo. pag binigay sa kanya, pinipirmahan lang, hindi niya nakadalasan na check. May negligence, but the negligence is understandable. Ako nga sa motion lang na pinafile ko minsan, dahil kinat and paste ko lang yung motion for extension, alam mo ba, minsan ma'am, hindi ko nga naipapalitan yung pangalan. Yung address, hindi ko pa pala na-edit. Oo, Minsan yung date, hindi. Kasi kina-cut and paste mo lang eh. Oo. So it really happens all the time. Sa Korte Suprema, meron tayong tinatawag na Doctrine of Human Experience. Ano yon? Ang sinasabi ng Korte Suprema, kapag isang bagay ay nangyari at gusto mong alamin kung paano mo siya iintindihin, tignan mo yung madalas na karanasan na nangyayari sa isang tao. So based on human experience, a clerical error is more likely than a deliberate attempt to, kumbaga, supplant the ends of justice. Kasi kung judge ka, paano ka namang lukuloko na alam mong bailable, napakaliit na kaso gagawin mong non-bailable. So chances are, nagkamali lang. Pero, ito naman, wag magagalit ang ating mga NBI o operatives. Based on human experience din, marami kasi nang-aaresto, nang-iipit talaga sila. May mga kaso ng mga pulis, halimbawa, na humihingi ng lagay, aarestuhin ka ng gabi, syempre bukas ka na makakapagpiyansa. So allegedly may mga naglalagay sa mga pulis para raw hindi ka nahuhulihin, tapos kukausapin ka na lang, sir, basta bukas mag-bail ka. Or kung minsan naman, pwede kang ipitin. The way I see it, based on human experience, this is also a possibility, nakita nila na nakalagay sa warrant of arrest, non-bailable. So inaresto nila ng Huwebes ng gabi kasi kinabukasan holiday, tapos ng holiday, Sabado at Linggo. So, common non-bailable yan as a rule, makokorek lang yon sa pag may pasok na. Kasi magmamanifest yung lawyer. Buti na lang dahil maingay yung taong bayan, si judge mismo nag-decide na lang na teka, magawa na ako ng order na ako'y nagkamali lang. But otherwise, that would have been the ploy. Ilang araw din siyang makukulong. So madalas din na nangyayari yun. Sa tingin ko, yan ang totoong nangyari lang dyan. May follow-up lang ako doon, Attorney Ed. So sinabi mo nga clerical error, pinirma lang ng judge, no? Kasi cut and paste. Pero nung kinuha ng NBI, nung nakita nila non-bailable, was there also on their part, were they remiss also in calling the attention, or they took advantage of the situation at hinuli talaga nila? Kung ganyan ba, kung nakuha nyo po yung warrant of arrest at nakita mo, napansin mo, ay, bakit naging non-bailable? Maliit nga na krimen lang ito. Should they have called the attention of the judge, or they used it to their advantage? Well, una sa lahat, hindi naman trabaho ng NBI na i-correct yung warrant of arrest. Sa trabaho kasi nila mag-implement So if the judge implements that, so hindi naman nila trabaho na sabihin kay judge na mali. Although it would help if they would do that. Because they can do that Pwede naman nila bago implement, call lang yung attention ng court. Nag-stop. Nyo ay non-bailable Ayan, okay na po? Yes, okay na. So ang issue nyo po, non-bailable, tama po ba to? Tama po ba to? Kasi inisyu nyo non-bailable, baka naman po pwede nating alamin maigi. But the fact that they never did that would presuppose that probably they really took advantage of that. Kasi nga, madalas nangyayari yan yung mga operatiba kapag nag-i-implement ng warrants, they're actually basically taking advantage of the situation. Hindi naman nakakapagtaka yan, laging nangyayari talaga. Okay, so attorney, ayun na nga po yung una kong kinagulat, kasi ang alam po natin, bailable case nga talaga itong cyber libel, pero sa kaso nga ni Jason, so nakakagulat po na biglang non-bailable. So I was thinking, it could have been because of the gravity of the case, dahil po siguro yung target niya is the president and it became national news. But apparently, sasabi niyo po, since it's clerical error in your perspective, parang binibigyan po natin ng hall pass, kumbaga, yung judge na nag-issue po nung arrest warrant, Is it, ganun po ba yung lumalabas ngayon? He has a hall pass because it's clerical errors. And my follow-up question on that, sir, is where do we draw the line between gross ignorance of the law and gross negligence? Kung may hall pass po, ito palang mga error lang ng pala Okay, sir. Well, unang-una sa lahat, naging issue lang naman niya ang kay Jason sa kasi nga, siya'y personalidad at ang involved na issue ay ang Pangulo. So, syempre,
hindi mo maiaalis na isipin ng mga taong bayan na iniipit ito malamang sinadya, hindi ba? Pero may mga dahilan kung ba't may mga abogado na kagaya ko na nagpapaliwanag. Kasi may mga paraan kami ng pagpapaliwanag, may mga standards kami na ginagamit base sa mga rules din na inadapt ng Korte Suprema at base sa mga desisyon nila. Kagaya na nga ng Doctrine of Human Experience. Kagaya na lagi ko sinasabi, normal na magkakamali ka kapag cut and paste. Ngayon may negligence ba? Definitely there is negligence there. Ang tanong, sabi ko nga, kung pinanindigan na limbawa ng judge na yan ay non-bailable, that is gross ignorance of the law because it's blatantly clear na yung kanyang kaso ay bailable. Kaya nga noong umpisang lumabas pa lang yan, sinabi ko agad, very unlikely na isasadyain ng judge yan because if he would do that, that could actually be a criminal, it would even amount to a criminal liability. Hindi ba? On the part of the judge, hindi lang administrative. O di, most likely, given the circumstances na kina-cut and paste yan, baka template mistake. Di ba? So yun na nga, template mistake. Ang tanong, may liability siya. Siyempre may liability pa rin. Kasi may negligence eh. Kaya lang negligence, sabi ng Korte Suprema, is a case-by-case basis. Ang definition nga ng negligence sa civil code, gusto ko yung may pa-civil code pa tayo. No? Definition nga ng negligence, it's dependent upon the circumstances of places, time, and event. Di ba? Even of persons. So dahil nga ito ay cut and paste, the possibility na magkamali ka is actually great. So there is negligence, but yung negligence, I think, it would not amount to gross negligence considering the circumstances. Now, can the judge be held liable for this? Definitely. Pwede mo siyang idemanda if you want to do that. Kasi dapat maingat din siya bago siya pipirma, hindi ba? Kaya lang base sa mga desisyon ng korte, I doubt if this would amount to gross negligence. But definitely, there is some administrative liability there. Kasi hindi mo naman pwede ikatwiran na cut and paste. Binabanggit ko lang na it's likely to happen pag cut and paste. But syempre, it's still incumbent upon you to take extra care, making sure na hindi naman magkakamali sa ganitong mga bagay. Lalo na yung tao, kawawa naman, na-aresto, hindi ba? Can Jason sa make this a legal issue? Yes. He can actually do that. Kasi akala nila may hall pass yung mga judges. Hindi naman. Hindi ba? So mali pa rin yung judge doon. Sinasabi ko lang, hindi ako naniniwalang sinadya. At in fact, hinulaan ko na yan few days ago. Sabi ko, pag naklaro yan, gagawin din bailable yan. Kasi alam mo yun, yung parang sobra siyang mali na imposible naman na papayagan mo yon kung huwes ka. So mas malaki yung posibilidad na malamang due to negligence, hindi niya chinek maigi yung pinirmahan niya. Okay. So, Attorney Ed, marami rin nagtatanong, no? Tama ho ba ang sinabi rin ng abogado ni Jay Sonsa na dapat ang Pangulo ang magsampa ng kaso laban po kay Jay Sonsa dahil po siya yung kumbaga ang victim eh. Bakit po ang DOJ o ang NBI po ang nagsampa ng kaso? Paano ba yun? Kumbaga, because he is the president, he has a representative who can file the case against Jay Sonsa in this case po? Well, unang-una sa lahat, hindi ko talaga alam kung sino pa yung complainant. Isang issue pa yan. Sinasabi nila, ba't sa warrant of arrest, hindi nakalagay yung private complainant? Siyempre, hindi po talaga mailalagay yan. Kasi pag gumawa ka ng krimen, ang krimen ay nagawa mo sa estado. Kaya nga people of the Philippines. Hindi naman lalabas yung pangalan ng private complainant doon. Pero yung private complainant at some point, lalabas din yan as a witness. Ngayon, dahil nga gumawa ka ng krimen laban sa estado, ang libel kasi hindi naman siya, I think, hindi siya talaga personal crime per se initially eh. So it's a public offense. So kung sakaling may magsasampa ng iba laban sa kanya, that can actually be done. Kasi at the end of the day, ang private complainant, witness lang naman yan eh. At some point, kung si BPM inatake, he might actually be forced to appear in court and testify, di ba? So tandaan natin, yung mga private complainants, they are just all witnesses. Ang kaso talaga laban sa estado. Ngayon, kung hindi sila magte-testify, o kaya may magte-testify walang personal knowledge, mahihirapan talaga. Lamang ang problema kasi, ito yung kaso na kahit hindi mag-testify yung private complainant, pero pwede mo pa rin ma-establish yung guilt. Bakit? Unang-una, mag-present ka ng tao na makakapag-testify na siya ay nag-publish ng isang post. O makakapag-testify na nabasa niya yung post na yan. O with regard to the falsity of the claim about the medical condition of the president, a doctor can be presented perhaps to prove na wala naman talagang ganung sakit si Presidente at yan ay fake news. So maraming witnesses na pwedeng i-present. At the end of the day, it's really also all about accountability, hindi ba?
At walang pinipiling kulay yan, kakamping ka man or DDS ka man. Oo. That could be a lesson na mas maging maingat lang. Kasi napapansin ko marami mga content creators in the name of engagement, kasi talagang mag-viral ka, Yeah. they're actually very, very careless about these things. Oo. So ano, Attorney Ed, follow-up question dyan. Do you think this case will prosper? Do you think aabot pa talaga sa hearing, yung mga ganyan? At yun ang sabi mo, siguro best case scenario, no? Uupo bilang complainant talagang ating Pangulo kasi siya po yung naging biktima. Or sino po ang pwede mag-represent sa kanya? Well, kagaya ng sinabi ko, ang kinakailangan lang mga witnesses na may personal knowledge, hindi hearsay. Sa kaso niya, madali patunayan yan na talagang peke. Halimbawa, yung medical report niya, kasi pagpe-present ka lang ng doktor na magsasabi na hindi ganyan ang totoong dahilan, madali rin ma-establish halimbawa yung elemento noong kanyang pagpo-post, kasi obviously may publication, pinangalanan niya ang Pangulo, and to a certain extent, nagdudulot siya ng kaguluhan sa taong bayan. So ngayon, magtutuloy ba yung kaso? Supposedly, dapat magputuloy, hindi ba? Kaya lang, alam mo naman kung magkaminsan sa politika, kasi wag naman tayong magplastikan pa. Hindi naman huhulihin yan kung hindi naman yan tungkol sa politika. Kung hindi tungkol sa politika yan, palalampasin lang yan. Lagi ako nagsa-social media Lintik yung mga tao ko mag-post obviously, makikita mo kung hindi man libelous, bordering on committing libel. So yan naman ay politika lamang talaga. So malay mo, humingi ng tawad si Jason sa patawarin. At pwede mangyari, politika yan Okay. Pwedeng yan din ay, that could also be a ploy to prevent others from posting more. Yun na nga, oo. Let this be a lesson, no? Laban sa Pangulo. Okay. Attorney, ano po ba yung talaga malinaw po na batayan po na kumbaga ito po yung susundin natin mga elemento po para makasuhan po ang isang tao at makonvict ng cyber libel crime? Nag-freeze ulit. Attorney? Nako. Oo, kasi syempre, 'di ba, ang dami ngayon mga influencers, Oo. 'di ba, para Naku. lang makakuha ng views and likes, 'di ba? Mamonetize nila. Mamonetize nila, oo, wala na talagang silang- iingay sila, gagawa Oo. talaga sila ng issue, clickbait. So kumbaga. siguro ito gusto ko mabigyan tayo ng gabay ni attorney para maiwasan natin ang makasuhan ng cyber libel crime. Let's Lalo na take yung mga two. Attorney Ed, can you hear us now? Wala pa rin. Nako, sayang. Very Sayang, interesting. Ang dami pa naman talagang interesado dito sa kasong ito. Kasi nga, sabi nila, imagine ko isang Jason sa napakulong over the weekend para sa cyber libel. Ano pa kaya yung mga iba, di ba, na mahilig nga mag-post na hindi nga nagve-verify. Post lang sila ng post. Tapos sineshare pa. Minsan hindi pa sila sigurado, sineshare lang. Nako, nawala na. So anyway, we will try to establish again the communication line with Attorney Ed Chico. Pero pag hindi, babalikan natin yung issue. Tignan natin kung saan pupunta ngayon itong kaso ni Jason sa. At ang oras, alas 8:57 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Sa World News naman po, sinabi po ng World Health Organization na hinihinalang hantavirus ang sanhi ng pagkamatay po ng 3 pasahero ng isang cruise ship sa Atlantic Ocean. Ayon po sa World Health Organization, isang kaso po ang kumpirmado. May 5 pang iba na hinihinalang kaso rin ng hantavirus. Itinuturing na bihirang virus ang hantavirus na nakukuha mula sa ihi, dumi o laway ng mga daga at maaring malanghap ng tao sa pamamagitan ng kontaminadong hangin. Ang mga sintomas nito sa simula ay kahawig sa trangkaso, pero maaring lumala at magdulot ng matinding hirap sa paghinga, organ failure at pagkamatay. Mababa naman umano ang panganib nito sa publiko at wala pang dahilan para mag-alala. Pero nananatiling palaisipan kung paano kumalot ang hantavirus sa loob po ng barko. Wala pang tiyak na lunas sa hantavirus. Patuloy pa ang investigasyon para matukoy kung saan nagmula ang virus, kabilang ang posibilidad na nagmula ito sa mga daga sa barko o impeksyon mula sa huling destinasyon nito. Yung hantavirus, naging sikat yan nung namatay si Gene Hackman. At saka yung misis niya, yun ang hinihinala nila na dahilan kung bakit namatay yung mag-asawa. Kasi di ba Gene Hackman was already suffering from advanced dementia, Alzheimer. So hindi niya alam. And then his wife was the one taking care of him. So they suspect the wife fell ill. So she died first. Naalala ko yan. Naalala mo yan. Tapos
kasi diba, pumasok sila sa bahay ni Jean, ang yun na nga. gulo-gulo. Yun na nga. Diba, na parang ang dumi-dumi. Oo. Kasi nga, naunang namatay si Mrs. Feeling nga nila dahil nga sa madumi yung kapaligiran. Yun, oo. Tapos namatay na lang rin si Jean Hackman. So Oo itong nga, no? hantavirus, maybe we can discuss this maybe tomorrow, Wellness Wednesday. Yung bubonic plague, you remember Oo, that? right. Kasi Oo. yun rin daw ang yung sakit na nakukuha sa Daga. dumi ng daga. Oo. So I don't know how different is hantavirus from the bubonic plague na ang thousands of people died in the last century because of the bubonic plague. So anyway, Ricky Girl. Samantala, hinihinalang pagkalaso ng sanhi naman ang pagkamatay ng 13 aso sa San Miguel, Iloilo City. Ayon po sa pulisya sa San Miguel, namatay ang mga aso noong April 29 pero naiulat lamang ito ilang araw matapos mag-viral online. Base sa police report, isang kulay asul na likido ang nakita sa ilalim sa isang aluminum container na nakahalo sa pagkain umano ng mga aso. Sa panayam na mag-asawang nag-alaga sa mga aso, nakita na lamang nilang nakahandusay na at bumubula ang bibig ng mga ito sa likod ng kanilang bahay. Nakita malapit sa mga ito ang pagkain hinihinalang nilagyan ng lason. Hinihinalang may kinalaman sa insidente ang isang kapitbahay na mag-asawa. Ipinaaalala ng pulisya na labag sa Republic Act No. 8485 o ang Animal Welfare Act of 1998 ang pang-aabuso, pagpapabaya at pagmamaltrato sa mga hayop. Oh, grabe, kawawa. Grabe naman yung mga fur babies na yan. Okay, at sa ating show, mamaya na, oras, 9:01 na po ng umaga at magbabalik pa po ang ASPN. Ano, sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras, 9:03 na po ng umaga. Summer mode on. Ka-Flash, handa na ba kayo mag-splash into summer? Kami na ang bahala sa delivery ng inyong essentials with free pickup anywhere and convenient payment options, mas hassle-free ang bawat padala. Just enjoy the sunshine and feel the flash. Ang oras muli, 9:04 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Miss Rafaela David Paeng for short. Mula po sa atin ito, Civilian Mission Commander. Commander, babae pa talaga. Yes. Good morning po, Miss Paeng, and welcome po sa ASPN. Good morning, ma'am. Yes, good morning po, Ms. Pat, Ms. Ricky, at syempre sa mga tagapanood, tagapakinig po natin ngayong umaga. Nako, first and foremost, congratulations po. Successful ang inyong mission, di ba? Mission accomplished, mission successful. At pabalik na po kayo dito sa Maynila, no? Balita ko mamayang gabi po. So, Miss Paeng, baka pwede nyo ikwento ano yung naging experience ninyo? How was the journey like? You left April 30, May 5 po ngayon. So, 5 araw po kayo, no? Na nandun po sa Pag-asa Island. Ikwento niyo po sa amin ang inyong kwento. Yes po, tama po kayo. We're very happy kasi tagumpay po ang ating mission. Despite yung panghaharas ng China, ay patuloy po tayo na na-accomplish yung ating mission na makapag-abot ng kaunting tulong sa mga residente ng Pag-asa, nakapag-jet ski sa West Philippine Sea at ganyan din po nakapaglagay ng Philippine flag Bandila. sa Sandy Oo. Cay o yung tinatawag nating Pag-asa K2. So yung kwento po natin na ito ay kwento ng pagpabayanihan ng mga Pilipino. Nung May 1 po, Labor's Day, Oo. yun po yung unang umaga namin out at sea. At actually po, umaga-umaga, mga 7 a.m. pa lang, ang bumungad po sa amin ay meron ng Chinese Coast Guard na bumubuntot po sa amin. Wow. So ilang oras pa lang po kami noon na halos kakalabas lang din po namin yung Manila. Oo. Talagang sinimulan na po kaming samahan. At hanggang ngayon po ata parang kasama pa namin eh. Oh, so at least- mukhang ini-escort po talaga tayo. Oh, so at least meron kayong escort, no? Ganyan na nga po. Oh, may follow-up question, Miss Paeng, is no? Sabi nyo nga, sinusundan kayo. Was there ever a point na you felt threatened na iba yung binabaybay ka lang parang sinashadow kayo. Pero may dumating ba yung punto na natakot na rin po kayo sa inyong kaligtasan, para sa inyong kaligtasan? Sa tingin ko po generally, lalo na po sa pagpaplano ng ating mga kasama sa convening team ng ating ito, talaga pong we-made sure na safety yung priority. Kaya po lahat ng contingencies ay nakaayos. Yung China naman po,
marami pong pagkakataon na hinaras kami. Banggitin ko lang po yung ilan. At sa tingin ko po, syempre may halo ka ba at may pakiramdam na threat. Pero The Dyson Supersonic Travel. 32% smaller. 25% lighter. Still mighty. For beauty without boundaries. asa na po kami ay isang Navy warship naman po yung nagpakita sa amin. In fact, lumapit po mga 1,000 yards away from yung supply boat po namin. So mga po yun, siguro po ang 1,000 yards, mga 1 kilometer po away. Tapos nag-cross po sa likod ng supply boat natin. Ibig sabihin talagang hindi siya yung tipo bang nakaparallel. Nag-cross po ng ating supply boat. At yung warship na yun po, lumapit din as close to 2 nautical miles away from Pag-asa. Yung mga volunteers po natin, kahit na may warship sa likod, ang lapit-lapit, ang laki-laki, tuloy lang po sa swimming dun sa beach. Kaya po, nag-swimming sa beach? Alam po namin na parang, kasi maganda po yung beach sa Pag-asa. So, alam po namin na parang may onting, siyempre may onting kaba kasi nandun siya. Pero bilib din po tayo sa mga kababayan natin at mga kasamang volunteers. Kasi patuloy lang po sa aming mga activities. Nakapag-jet ski pa yung ating congressistang si Akbayan Rep Dada Ismola. Tuloy lang po. Wow! Ang tapang ha? Di ba? Naku ma'am, alam niyo po ba, pangarap namin ni Pat P. Ano po? Ano po? Apo? Yes, ma'am. Meron din pong, kasabay po nun, actually may helicopter pa pong umihikot sa amin, ma'am. Ng China. Ng China. Opo, kasabay po ng Navy ship. So, ang kansa po namin ang galing sa Navy yung helicopter. Wow, talaga sila, no? Talagang ang dami nilang Takot mga sila. vessels. Eto ma'am, naku, pangarap po namin ni Pat P sa totoo lang na makarating din ng West Philippine Sea. O Pat P, ako nang bahala sa jet ski. Ano ka ta? Ikaw yung aking pasahero. Sige. Sama po kayo. Sige pa ma'am. Ayan, Pat P Sige, set sa the date mission. na. Ako, 5 days ang layo Pero ma'am, bukod nga po sa panghaharas po ng China sa ating mga volunteers, ano pa po yung mga malalaking hamon po na inyong kinaharap sa inyong pong misyon? Sa totoo lang po, yung biyahe, talagang ilang oras, halos 2 araw po papunta, halos 2 araw pabalik. Kaya makikita mo po talaga yung layo ng Pag-asa Island sa parang pinaka mga sentro ng economic commerce sa Pilipinas. Kaya ramdam na ramdam namin yung hirap din ng mga residente. Kasi po, wala kang makikitang palengke doon. So, yung buhay po doon, kung walang supply mula sa labas, ang hirap din po talaga. Kasi kailangan i-transport yung pagkain, yung tubig. At happy po kaming i-report, meron na po silang parang garden doon. May parang demo farm. Kasi po, nagdala sila ng loam soil para makapagtanim. Pero otherwise po, hirap din po talaga yung pagkain at tubig at iba pang resources. Kaya po, kami po, naranasan din po namin yun. Kasi ang tagal po ng biyahe. Maswerte pa nga po kami kasi kahit paano ay may supplies kayo. yung atin pong vessel ay komportable. Pero karamihan pong pupunta doon talagang maliit po na lansya. Kaya mahirap po talaga. Yung iba po, 3 araw pa yung biyahe. Yung mga ilang pong nakasama namin doon. Mula sa mainland, Palawan naman po. Miss Paeng, may kuryente ba dyan po sa Pag-asa Island? Kasi you mentioned na walang palengke. Ngayon lang sila nagkaroon ng hardin. So may kuryente naman po at may cell site, kumbaga, para po may communication naman po. Opo, actually, may kuryente naman po. Sumukhang yun po, at least yung basic electrical needs na ayos naman po ng ating gobyerno. Pero wala pong signal. So wala po talaga sa amin makapag-text. Buti na lang po, maliit yung isla. So kung maghahanapan kami, madali pong maghanapan. Pero maliit po talaga yung, wala po talagang signal, lalo na sa, may isa pong network na available daw doon. Pero even if nakatanggap po kami ng parang, through that network, meron ng pa-welcome yung China. Kahit po may onting signal, hindi rin po makatext. So mahirap po talaga yung komunikasyon, even for our volunteers. Pero ayun, okay lang din po, nasulit naman po yung kwentuhan sa mga residente ng Pag-asa.
So yung sinasabi nila, ilan ba yung population ng Pag-asa? 400 ho ba? Ilang tao pong nakatira po dyan? Actually po, mga around 500 yung 500 residents. na. Pero yung ilan po, dahil mahirap po talaga yung pag-administer, halimbawa local government, Oo. meron po silang office sa mainland Pag-asa sa may Puerto Princesa. Oo. Kaya po talagang ang gagawin pa po ng LGU nila, babiyahe pa papunta doon ng ilang araw at babalik dito. Kasi po ang hirap po talagang nung considering yung layo, tapos pupunta ka doon, haharangin ka pa minsan ng China. So talaga pong yung challenges sa kanila, maiintindihan po natin. Ma'am Paeng, I'm very interested po, no? Kamusta naman po yung mga residente nung inyong nadalaw po sila? Kasi parang hirap nun, Papi, na parang kung walang mission dumating, Isolated, oo. wala sila, nga lang sila. So ano po yung long-term plans para sa kanila? And right now po ba, kamusta po sila? Hindi po ba sila natatakot? Or sanay na po ba sila sa pananakot ng China? Okay na po ba sila na ganito na lang, nakatuwing lang may misyon, doon na sila po nakakaroon ng supplies? Alam niyo po, ang isang realisasyon po ng ilang volunteers namin nung nagpunta kami doon. Kasi po may town hall meeting sila parang transparency forum. Yung mga residente nagkwento po ng mga issue nila. So, totoo lang po yung issue nila, katulad din po ng issue natin, pagkain, yung araw-araw na buhay, pangangailangan. Medyo mas challenging po sa kanila kasi hindi accessible. Tapos, dodoblehin mo pa nung meron kang mga China vessels na umiikot-ikot po. Tingita mo talaga kasi may iba Chinese Coast Guard, merong mga Chinese fishing vessel or militia vessel. So po, parang siguro po naging normal na rin sa kanila, kaya yung ngayon ang issue po talaga nila ay paano mas magiging accessible yung mga basic needs na napakahalaga po para sa kanila. Ma'am, I'm just curious, how strict is it po in the island po? Meron po ba kayo napansin na mga Chinese nationals halimbawa or may mga bisita po dyan? Wala naman pong mga Chinese kaming nakita sa island. Pero may mga warship, may nakita po tayong umaligid-ligid. Parang nangaharas lang, Tapos po, yung makikita mo, civilian din po talaga yung community So makikita mo po, nung gabi na, nung dumating kami, talaga may mga iba nakatambay sa labas, na inom, yung iba nasa court, may mga batang bulinggit. Ang lilit, marami pong mga kids doon na na-meet namin. Tapos talagang sila din sabik sa mga bisita. Mga bagong mukha. Talagang kaya yung iba po naming volunteers, feeling nila nagkaroon sila ng kapatid bigla. Nung nakikipagkwentuhan. Nagpalaro po kasi yung ilang volunteers natin doon Tapos yung mga maliliit na parang binabaliwala lang po natin sa Metro Manila. Halimbawa, may 3 candy na binigay yung mga kasama. Tuwang-tuwa po yung mga sila, syempre. nabigyan nila. Kasi nga po, yung supply din kakaiba. Limited. Pero yung isang gusto ko rin pong ipakita, hindi lang po yung kahirapan nung dinadanas nila. Sobrang generous po nila. Kasi po nung dumating kami doon, medyo mahirap po yung biyahe. Marami pong kasama kami, uhol na. Wala pa po kaming tubig. Talagang yung pag-share nila ng resource po nila ay very generous po at talagang binigay nila ng walang kapalit. Yung limited resources nila at shinare po sa ating volunteers. Kaya nakakaano rin po. Taba ng puso, no? Oo. So, Ms. Paeng, if you can, pwede mo ikwento, ilan po kayo sa delegasyon ninyo ang pumunta? Gaano kadaming supplies po ang pinamigay po ninyo? How long is that going to last them? Yung mga ganon, ilang kilo ng bigas, ilang litro po ng gasolina, ng diesel, ilang ng tubig or whatever. Baka pwede nyo kami ikwento, baka kayo ba ay nagre-raise rin ng funds para po sa next mission ninyo? But it might take a while, no? Para ihatid po doon, Ms. Paeng. Sige po. Opo. So, sa ngayon po, for the 500 families, ang ni-raise po natin ay syempre fuel po doon sa mga mangingisda. May mga around 120 fishermen na mangingisda po doon. Na-meet po nung ilang kasama namin yung kanilang, kasi yung presidente po nila nagkwento sa amin. Tapos may tulong din po sila sa Acton nung nagpunta kami doon. Tapos, so may fuel po tayong ni-raise para sa kanila. At gayon din po food packs for the over 120 families. Tapos, meron din po sa mga students
iba-iba pong grade eh. Mga kita mo din mga bata, pero ang total bills po ng students doon ay 121. So yung mga kasama ko pong youth volunteers, nag-raise po sila ng para sa school supplies ng mga kabataang nandun. So talagang nakakatawa kasi yung mga kabataan na kasama namin, may pakikiisa din dun sa mga estudyante doon. Tapos, side kwento po actually doon kasi nakipagkwentuhan sila. Marami po doon mga kabataan na ang pangarap ay makapag-college. Siyempre po walang college sa Pag-asa. So napakahalaga po na magkaroon din sila ng access sa Edukasyon. pangmataasang edukasyon. Kung kailangan man nilang lumikas sa Pag-asa para gawin yon, ang tanong po ay paano yung pag-aalaga din ng Pag-asa at sino yung matitira doon. Kaya sana po maging accessible sa kanila at may paraan na mas magandang program para din while they protect our island, hindi naman pwedeng maiwan sila doon at di makapag-aaral. Sorry, yung balik po ako sa supplies. Tapos nagdala din po tayo ng hygiene packs para doon sa mga pamilya doon. So, 1 each po. And then, may na-miss po ata ako. School supplies, diesel, water, food medicines packs. po. Nagpadali din po tayo ng medicines. In fact, nag-medical mission po kami doon. May kasama po kami mga doktor at katuwang po nung Coast Guard doon, nag-ano po sila yung dental mission naman. So, kaya full pakete po yung med mission natin. How many were you po na bumisita po sa Pag-asa? Ano po, we were siguro po around 130. Kasama na po yung around 26 na media at yung ilan pong mga kasama naming volunteers, crew, ating ito core group at iba pa. Wow, dami rin. 56 mula sa media. Okay. Ako siguro, ma'am, huling katanungan ko para sa inyo. For today, number 1 po, congratulations po ulit. Nakaka-proud po talaga ang inyong efforts po bilang isang volunteer. Salamat po. At I'm sure po hindi pa ito ang huli. Pero katulad nga po lagi ng sinasabi natin, hindi lang po pwedeng laging ganito na nakaasa na lang po sa mga volunteers at private organizations, mga kababayan natin. Kung kayo po ay may mensahe para sa ating pamahalaan, ano po ito para sa Pag-asa Island? Yung sa isa pong talagang tinitindigan natin, unahin ko na po siguro sa Kongreso kasi meron po tayong West Philippine Sea Block doon. Nakasama po yung kongresista natin si Dada Ismola na sumama po dito sa mission at nag-jet ski. Meron po silang pakete ng mga batas para sa West Philippine Sea. At kasama po doon sana yung mas mataas na budget para sa pag-develop ng Pag-asa Island. Pero ang katuwang po nun, dapat yung executive sana, meron silang komprehensibong development plan para mabuhay yung isla ng Pag-asa. Magkaroon siya ng economic activity, magkaroon siya ng basic services na dapat accessible dun sa mga residente para may master plan, kumbaga, na susundan din yung pag-a-allocate ng budget ng ating Kongreso. Sa dulo, sa atin naman po, panalo tayo kung mapapamahalaan natin ng maayos yung Pag-asa Island. So we hope our government makes sure that they develop and govern Pag-asa para sa mga residente nito at para po sa kalayaan at sa West Philippine Sea at para rin po sa soberanya natin. Okay. Naku, maraming salamat po, Miss Paeng. Talagang saludo po kami sa inyo at sa mga voluntaryo po na pumunta po dyan sa Pag-asa Island para bigyan ng talagang support ang ating mga residente dyan sa Pag-asa Island at hindi nila naman na-feel na sila po ay naabandona. Maski na papaano ay nabibisita sila, nagkakaroon sila ng interaction, may mga sila, sabi nyo nga, ay may pa-dental mission, medical mission, may palaro, di ba? So masaya. Ito parang naging piyesta dyan po sa Pag-asa Island. Oo. Pero do you want to say anything else before we let you go, Miss Paeng? Gusto ko lang po din siguro sabihin sa mga kababayan natin na alalahanin lagi yung mga frontliners natin, lalo na yung mga mangingisda na araw-araw kaharap ito. Kami po, minsan lang po kami nandun, pero sila araw-araw nandun. Kaya saludo po sa kanila at saludo po sa volunteers. Ayun po. Maraming salamat po, Miss Paeng David, at mabuhay po kayo. Kung kailangan nyo po ng plataforma para po manawagan ng mga supplies, di ba? Para po mag-fundraising at kung kailangan nyo po, ang aming programa po ay bukas po para sa inyo. Thank you very much po. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Magandang umaga. Ayan po si Miss Rafaela David. Atin ito, Civilian Mission Commander. At ang oras, alas 9:21 na po ng umaga.
Go ahead, Ricky. Pagpapatuloy po ng ating mga balita ngayong araw na ito, sa pagpapatuloy ng taunang balikatan exercises ay nag-deploy ang puwersa ng Pilipinas at Estados Unidos ng Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis sa Batanes. Ang naturang land-based missile system ay mahalaga para sa shoreline defense operations dahil kaya nitong subaybayan, tutukan at paalisin ng mga barkong pandigma ng ibang bansa. Nilinaw naman ng Armed Forces of the Philippines na ang kasalukuyang balikatan drills ay hindi paghahanda sa anumang foreign invasion. Ayon kay AFP Lieutenant General Aristotel Gonzales, ito ay isang joint and combined training exercise lamang. Samantala, iginiit naman po ng Philippine Coast Guard na isang paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea at pagbaliwala sa 2016 South China Sea Arbitral Award. Ang pahayag ng China na nagsasagawa sila ng marine scientific research sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay PCG spokesperson for the WPS, Rear Admiral J. Tariela, posibleng nakalimutan ng China na walang legal na basihan ang historic rights nila sa tinaguriang 9-dash line na sakop ang ilang karagatan sa loob ng ating exclusive economic zone and continental shelf. Sa pagsasagawaan niya ng maritime or marine scientific research sa loob ng EEZ ng ibang bansa ng walang pahintulot, maituturing ito na paglabag sa UNCLOS. Una nang sinabi ng PCG na magde-deploy sila ng mga aircraft at barko para itaboy ang mga Chinese research vessels na nasa loob ng karagatang sakop ng Pilipinas. Sa ibang balita, iginit po ng kampo ni Attorney Mans Carpio, asawa po ni Vice President Sara Duterte, na labag sa Anti-Money Laundering Act ang paggamit po ng AMLAC records bilang political persecution or harassment. Kaugnay pa rin ito sa naganap na impeachment proceedings sa Kamara laban kay VP Sara, kung saan sinasabing may 6 billion pesos na dumaan sa kanilang bank accounts. Muling pinabubulaan ng kampo ni Attorney Mans Carpio na wala itong 6 billion pesos na halaga o ng anumang bank transactions. Taliwas ay siniwalat ng Anti-Money Laundering Council o ng AMLAC sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment proceedings sa Kamara laban po sa Vice President. Naninindigan ang legal team ni Attorney Carpio na sina Attorney Peter Paul Danao at ni Attorney Neil Abayon na dapat pribado ang mga bank records ng isang individual, batay na rin sa umiiral na mga batas. Ipinunto rin ng kampo ni Attorney Carpio na labag mismo sa Anti-Money Laundering Act o sa RA 9160 ang paggamit ng AMLAC records bilang political persecution or harassment. Pinaalalahanan din ng kampo ni Attorney Mans Carpio na maging ang media ay dapat nag-iingat sa pagsisiwalat ng mga bank transactions ng isang individual. Babala pa ng kampo ni Attorney Carpio kung magtutuloy-tuloy raw ang pagsasapubliko ng mga bank transactions o records ng mga pribadong individual, ay may posibilidad na babagsak rin ang tiwala sa banking institutions sa bansa. Ayan. At ang oras, alas 9:24 na po ng umaga. At ang oras na ito hatid sa atin ng Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. At ang oras muli, alas 9:25 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap po natin si Junie Castillo, ang Office of Civil Defense spokesperson. Kamustahin po natin yung ating mga kababayan dyan po sa Albay at saka yung yanig, no? Yung yanig po dyan sa Eastern Samar. Sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Oras! Alas 9:28 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Sir Junie Castillo, ang spokesperson po ng Office of Civil Defense. Magandang umaga po, Sir Junie, and welcome back po sa ASPN. Good morning, sir. Magandang umaga, Miss Pat. Magandang umaga, Miss Ricky. Ayan po, sir. Hingi lang po kami ng update, no? Dalawa pong mga nangyari po, no? Over the weekend, nung Sabado po, pumutok po ang Mayon Volcano. Tapos kahapon naman po, nagkaroon ng earthquake dyan po sa Eastern Samar, sa Eastern Visayas. Kayo na po magkwento. Umpisahan po natin sa Mayon. Kahapon rin, kausap po namin si Director Bacolcol at, he gave us an update at sabi niya, medyo active pa nga doon ng Mayon Volcano. Ngayon po, medyo humupa na ba ang Mayon Volcano or nakikita nyo pang maraming aktibidad po ang nangyayari dyan po sa Albay?
Doon po sa Mayon Volcano, so far ang binabanggit po ng DOST CVOX, nabanggit ko nga po, yung unrest po ng Mayon since January ay tuloy-tuloy pa rin naman po. So nasa alert level 3 pa din. Pero in terms of escalation, kung itataas ba ito into alert level 4 ay hindi pa naman daw po. Bagamat yung paghahanda natin, Ms. Pat and Ms. Ricky, nakahanda tayo if in case this escalates into alert level 4. Yung nangyari naman po na lava effusion doon, ay kumbaga nagkaroon tayo ng additional na mga evacuees. More or less kulang-kulang 400 families ang additional evacuees natin. Karagdagan po ito doon sa mga napa-evacuate na natin since January. Oh, okay. So, you said nga, na-maintain po rin alert level 3. Pero sa Albay ba, nakikita at nadagdagan, yung mga evacuees po, additional 400. So, you don't see it, hindi nyo nakikita na huhupa anytime soon. Medyo, pa rin, active pa rin siya. May pa rin, may pangamba at may peligro pa rin po na ina-anticipate. Tama po, kumbaga alert level 3 ito, tuloy-tuloy yung unrest or ng Mayon Volcano. So hindi pa po natin nakikita na bababa ito yung alert level, bagamat yung paghahanda natin ay nakahanda tayo if in case this escalates. Yung nakaraan po, Ms. Pat and Ms. Ricky, yung nakaraang activity ng Mayon Volcano na nangyari ito, umabot po ng 6 na buwan na nandun sa evacuation centers bago nakabalik ka, or bago na ilipat or natigil na yung response operation. So ganyan po kahaba ang challenge lagi kapag dito sa Mayon Volcano, yung mahaba ang pagstay kumbaga ng mga ating mga kababayan doon sa evacuation center. Wow, 6 months, ang tagal. Tagal din nun. Sir, good morning. Sir, ang sa akin naman po, ito minsan na-overlook, hindi minsan, madalas po na-overlook, Kaya lang po, according to Global Disaster Data, 70% po ng mga households ay umalis po. Halimbawa, kailangan nila mag-evacuate dahil po sa kailang mga alagang hayop. Alam naman natin dyan, bukod sa pets, ayan din po yung livelihood ng marami nating kababayan. Dito po ba sa Mayo, meron po ba tayong datos kung ilan na po yung ating mga na-rescue or ilan yung kailangan ma-rescue? Or wala pa rin po ba tayong standard na animal evacuation na efforts and operations? Tama po kayo, napakahalaga nitong mga preemptive evacuation ng mga alagang hayop, livestock, poultry, kasi madalas ito rin po yung nagiging rason kung bakit ayaw umalis ng mga kababayan natin o bumabalik. And which is understandable, siyempre pahanap buhay nila ito. Ito pong dito sa Mayon Volcano, na-report po sa atin that are preemptively evacuated na mga animals. Sa livestock po, meron pong 4,150 na evacuated, preemptively evacuated. And then sa poultry naman po, merong 9,339 na evacuated na mga animals. Ito po yung galing sa magkakaibang mga bayan po ng Albay, sa Tabaco, sa Marilipot, sa Makakay, Santo Domingo, Legazpi, Caraga. So magkakatulog po yun dun sa livestock, merong mga preemptive evacuated na mga kalabaw, may baka po, ganun din siyempre yung mga alagang baboy at saka mga manok po. So magkakahalo po ng mga livestock ang preemptively evacuated. Yung dito po, isa po ito sa mga nauna for these protocols sa kanilang contingency plan na nagkakaroon nga po ng mga preemptive evacuation sa mga animals. Okay. Sir Juni, nung isang araw po, nabasa ko po, may instruction po si DPWH Secretary Vince Dizon na yung paglilinis ng abo, hindi dapat linalagay lang po sa gilid kasi nga, di ba, maninigas daw po yan. Ang tanong ko po, first of all, passable na ba at least yung mga main roads po dyan po sa Albay, yung mga naapektuhan po ng pagsabog po ng bulkan? At paano nyo po dinidispose po ngayon para sa clearing operations po ninyo? Ang tama, Ms. Ricky, yung binanggit mo nga na sinasabi ni Secretary Vince. Actually po, magkakatulong. Right then and there, nung gabi mismo, nag-start yung debris clearing operations. There is a cluster for that, led by DPWH. Ang ginawa po agad, clearing operations, nagsa-flashing ang Bureau of Fire Protection sa mga kalsada. And then yung DPWH naman po,
sila naman po yung nagdi-declug nung mga na-flush out na mga abo. Kasi yun nga po, tumitigas po kasi ito kapag hindi nagagalaw katagayan, kaya dinideclug. So DPWH and then yung PNP kasama rin po yung mga tauhan nila para nga po kumbaga hakutin, no, at DPWH hakutin itong mga abo, no, to other areas, no, na kung sakaling tumigas man ito. And then ang iniiwasan din po kasi kapag lumakas ang ulan, naging siyempre lahar na ito, magkakalag sa mga drainage system natin at saka magiging panibagong peligro, no, yung lahar flow nga po, no. So strategically talaga na inilalagay, tinatambak, inaalis yung mga abo po, no, to an area na hindi na siya magiging peligro. Again, sir, can we clarify po how you exactly dispose of this waste? Kasi let's call it waste, ito pong abo. Ano po yung inyong protocol po sa pag-dispose po nito? Opo. Actually po, kasi nagiging, yung mga areas po kasi na tinatambak kung saan itong mga lahar, no, doon po ito dinadala, no, specific areas in some of these mga munisipyo, no. Ito naman kasi kapag nababasa na po ito, na hindi na ito nagiging peligro kasi nga po tumitigas po ito na para na siyang simento. Diba? So hindi na siya kapag tumigas na po ito, so hindi na kahit po may hangin ay hindi na po ito ulit magiging abo, kumbaga. So ano, linalagay mo sa sako or you just putting it in an open space po? Opo. Ito pong yung paghakot po, no, based on dun sa mga isinasagawa ng mga sa DPWH, no. Hindi po ito agad isinasako coming from yung mga, lalo na yung mga sa kalsada, ano po. Kasi nga po kumbaga maramihan ito, no, na matatagalan kung isasako pa isa-isa, no. So hinahakot po ito ng mga heavy equipment natin and then dinadala na po doon sa malayo na mga designated po na mga so doon tinatambak. Sir Juni, may kuryente ho ba? Hindi naman po na naputulan ng kuryente dahil po sa pagsabog po ng Albay, ng Mayon Volcano pala, sorry. Opo, sa status po ng mga lifelines natin, komunikasyon, kuryente, at saka wala naman pong naibalita, no, na disrupted, no, even yung supply of water. Normal naman daw po, although ang binabantayan lang natin dito syempre kung yun nga additional na mga supply nung tubig, yun yung identified na pangunahing pangangailangan kasama ng mga N95 masks. Dahil nga po unang-una syempre a packed schedule calls for a powerful sleigh. But without enough fiber, feeling bloated can hold you back. Slay all day with a daily fiber habit. Cilium Fiber. A daily fiber habit helps keep you clean so you can feel light and ready to slay. Cilium a day. Power the sleigh. Mahalagang paalala, ang CRX Cilium Fiber ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Moving on, ito na nga, no, so hopefully, no, sabi niyo, pero baka nga 6 months, kung babasehan po natin yung huli nangyari nung pumutok po ang Mayon Volcano, baka 6 months manatili ang ating mga kababayan sa mga evacuation centers. Lipat naman po tayo dito po sa Eastern Samar po, no, yinanig ng from 6.1, dinowngrade na po sa 6.0. Kamusta naman po sila po dyan sa Samar? Opo, so far po, so yung mga quick response teams natin ay bumaba na nga po, wala naman pong major damage na i-report, no. Yung mga bridges, yung mga kalsada ay passable pa din, no. Nagkaroon ng recorded na 6 na aftershocks so far, no. This is out of last night. Tapos sa kabutihang palad po, wala rin pong naiulat na mga injuries and casualties. In terms of doon sa damages naman po sa infrastructure, meron lang pong mga pre-existing mga cracks, no, sa mga infra, yung mga makikita natin yung mga images, no, mga cracks sa mga walls po, no. So yung ginagawa po natin doon na mga sa ating mga quick response teams, no, is unang-una siyempre yung mga structural integrity audit, no, para tingnan itong mga cracks kung delikado ba ito, no. So yun po yung mga ginawa natin ng mga
response actions doon. So pero sa kabutihang palad nga po, no, ay wala pong naiulat na major damage at no casualties and injuries din Ayun, po. magandang balita. Pero ang nakakatakot po, sir, no, yung mga aftershock, ako mismo, di ba, doon ako natatakot. How long po, historically, given this magnitude po of the earthquake, how long should the community actually be alert when it comes to aftershocks? Opo, ito yung challenge sa ating kapag ganitong lindol, ano? Kasi kumbaga wala nga ito, hindi ito napipredict kung gaano katagal, ano? Sa bawat galaw po nung mga fault system, ito po ay siyempre coming from the DOST FIVOX, hindi natin masabi, no, kung gaano katagal. Pero siyempre kapag ganito nga po na magnitude na mataas, like the 6, no, ang sinasabi lang po ng DOST FIVOX, no, at saka ng mga lokal na pamahalaan is we expect aftershocks kung nangyayari man po ito kahapon, so at least yung today and tomorrow, no, pero ay dapat naka-alerto pa rin tayo, no, pero syempre hindi pa rin po nga natin masabi because in some of the cases na mga nangyayari before, umaabot po minsan ng ilang araw o linggo ay nagkakaroon pa rin po ng paggalaw. Pero we'll see po kung ano magiging advisory sa atin coming from There was no threat naman po of a tsunami po na tatama po dyan sa may Eastern Visayas po dahil medyo malakas-lakas, no? 6.1 tapos na-downgrade na sa 6.0. Wala naman po. Opo, hindi naman po nagpalabas ng tsunami alert po, no? Wala pong ipinalabas na tsunami alert yung DOST FIVOX. Oo. Okay. So I guess magpasalamat po tayo na walang napinsala po diyan sa Eastern Visayas at sana nga po yung sa Albay naman po wala naman pong namatay dahil po sa pag-erap po yung nagsasuffer lang yata yung mga iba who have mga asthma, 'di ba? Yung sa kanilang baga, yun lang po yata yung nagiging komplikasyon po diyan. Opo, tama po. Wala pong naiulat din na related incidents, injuries and casualties doon sa Bicol region. Pero yun po, yung health cluster natin kasama po sa mga nag-responding, pati yung mga nebulizers and nebulizing solutions, ay deployed din po for them. Okay, thank you very much ulit po, Sir Juni Castillo, ang spokesperson po ng Office of Civil Defense. Maraming salamat po sa inyong serbisyo po. Thank you, sir. Maraming salamat po. Okay, mabuhay ang Office of Civil Defense. At ang oras, alas 9:41 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbabalita. Namahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 117 million pesos na halaga ng humanitarian aid sa mga pamilyang apektado na pag-alboroto ng Mayon Volcano. Aabot sa higit 71,000 family food packs, higit 7,000 non-food items at higit 1,000 ready-to-eat food ang kanilang ipinagkaloob sa mga apektadong residente ng Albay. Bukod po dito, may inihandang emergency cash transfer ang kagawaran para sa mga internally displaced persons o IDP na ang kanilang hanap buhay ay napinsala dahil sa pyroclastic activity ng Mayon. Sa ilalim po ng emergency cash transfer, makatatanggap na mahigit 10,000 pesos kada pamilya ang mga IDPs. Tiniyak naman ng DSWD na sapat na supply at pondo ng kagawaran para kanilang ipaabot ang tulong ng pamahalaan sa mga apektadong pamilya. Patuloy rin ang monitoring ng kagawaran sa pag-usad ng lagay ng pag-alboroto ng bulkan sa Albay. Samantala, iniutos naman ng Malacanang ang paglilinis sa paligid ng Mayong Volcano. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang agarang paglilinis sa mga kalsada sa Albay matapos ang ashfall mula sa pagputok ng bulkang Mayon. Ayon sa Pangulo, makikipag-unayan ang DPWH para maibalik sa normal na daloy ng trapiko sa lalong madaling panahon. Nagbigay rin ng ayuda ang DSWD at namahagi ng face masks ang DOH para naman sa mga apektadong residente. Tiniyak naman ng mga otoridad na nanatili sa alert level 3 Mayon at wala pang senyales na mas mapanganib na pagsabog. Sana makahanap sila ng paraan para itong abo maging semento. Kasi Diba? sabi nila naninigas eh. Oo. Diba? Ang mahal-mahal ngayon ng semento dahil nga imported yata halos lahat ng mga semento natin mula China. So if they find the technology, diba, na To convert it to cement or maski na hindi parang- delikado. na hindi delikado. Tapos maski na yung mga, hindi naman yung para sa mga bahay na kailangan solido. Diba? Siguro yung mga pangpatsi-patsi, siguro parang mga
stepping stones, Oo, di ba, na oo. semento para hindi na nasasayang. Like I remember what happened in Pinatubo. Pinatubo, no? They were able to use it as parang for mga figurines, mga statue, di ba, ornamental. So sana nga magawa pa rin ulit yan. At para sa ating showbiz pasilip ngayong Choosy Tuesday, si Rupa. Di ba, yan ang tawag sa kanya ng mami niya, ni Mama Annabel. Rupa, si Rupa. Rupa Gutierrez, super proud sa pagtatapos po ng kolehiyo ng kanyang anak na si Lauren. Punong-puno po ng pagmamalaki at emosyon si Rufa Gutierrez matapos matagumpay na makapagtapos sa kolehiyo ang kanyang panganay na anak na si Lauren Gutierrez Bectas. Di ba? Ba't tinanggal yung Bectas? Baka Bectas showbiz, siya. Bectas. Okay. Si Lauren, ang panganay na anak nila, ayun na nga, ni Ilmas Bectas, na lumipat sa Estados Unidos noong 2021 upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Bilang bahagi po ng Class of 2026, natapos niya ang kursong Bachelor of Arts in Advertising sa Seaver College ng Pepperdine University sa California. Sa Instagram post ni Rufa, ipinahayag niya ang labis na tuwa sa milestone na ito sa buhay ng anak na anya'y bunga ng sipag, tiyaga at dedikasyon nito sa pag-aaral at pagiging matatag at independent nito. Sa ibinahaging video naman ni Rufa, makikitang tinatanggap ni Lauren ang kanyang diploma habang suot ang isang academic stole na may disenyo ng watawat ng Pilipinas, isang simbolo ng kanyang pagmamalaki sa pagiging Pilipino. Sa isang emosyonal na sandali, mahigpit siyang niyakap ni Rufa at kapwa sila napaluha sa mahalagang tagpong ito sa kanilang buhay. Dumalo rin sa naturang okasyon ang ilang miyembro ng kanyang pamilya, kabilang na po ang mga kapatid ni Rufa na sina Raymond Gutierrez at Elvis Gutierrez na buong pusong sumusuporta sa tagumpay ng kanilang pamangkin. Congratulations! Congratulations, Lauren! Si Rufa, what was that last year? She also graduated, Yes. di ba? Tinapos Nag-ano niya siya, yung pag-aaral. pag-aaral niya sa PWU, if I'm not mistaken, Philippine Women's University. At ang oras, alas 9:46 na po ng umaga. At ang ating, anuhin natin? Sa Kings. Okay, asan ang ating Kings? Bilang mga Pilipino, masipag po tayo. Matiisin at inuuna natin ang ating pamilya. Ngunit sa dami po ng ating responsibilidad, madalas po natin nakakalimutan ating alagaan sarili natin at ang ating kalusugan. Tandaan po natin, ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayo makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula sa herbs, fruits, and vegetables for men and women na tumutulong sa overall wellness at vitality ng katawan. At bilang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta, may 1 milyong pasasalamat promo ang King's Herbal Plus, kung saan maaari kayong manalo ng hanggang 500,000 pesos in cash. Mabibili po ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. Ayan, maraming salamat po sa King's Herbal Plus. At Thank you, Kings. Ako, Thank you, feeling ko Kings. nga, daddy ko, di ba, bumili? Di ba? Ngayon parang lagi na lang siyang lumalayas ng bahay. Nagiging magala, nagiging gumagala. magala. Dumadami ang nunalang tatay ko dahil sa King's Herbal Plus. Mana ka naman doon di ba? Ikaw rin, mas marami. Okay, bago kami magpaalam, ito, ikaw, asan ang Wala listahan akong mo? listahan. In advance, lahat ko na dati. You've changed. Okay. Happy birthday po kay EBC Canteen Manager na si Miss Helen Nolasco de Juan. Mula po kay Tess. Ayan po, may papansit ba? Dapat may pansit lagi pag may pabahati. Parang lalo naalala, kapag siya ba yung canteen. last year nung nag-birthday, ang daming papansit? Favorite ko pansit. Parang ang dami niyang binigyan ng pansit. Siya ba yun? Okay, at maligayang kaarawan rin po kay Adeline o Liit Fetalvero. Ayan, Grabe wish naman namin siya. po ay tumangkad siya. Kanino kaya galing yung wish na naman, yan? Kay Liit. Sino si Liit? Sino si Liit? Okay. At tandaan, dito sa ESPN, mahalaga ang inyong palagay, mahalagang bahagi yan sa paghahanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat issue na papanahon, parte kayo ng diskusyon. At tandaan po, ang buhay ay hindi patagalan, kundi syempre dapat pasarapan. Kaya sulitin po natin, tawanan lang po natin ang ating mga problema, mag-food trip tayo, dapat masarap. Gumawa din tayo po ng masasayang mga alaala at syempre po, patuloy rin po tayo manalangin. Kaya ayan, sundan nyo pa rin kami bukas dito sa... Sa palagay nyo, pati tayo duet. Hindi, sa palagay nyo. At susunod na po ang Kada Umaga Girls. Mamaya, 9:30 po ng gabi, Mata ng Agra International, dito lang sa 25. And Happy Tuesday! Happy Tuesday!